Ano ang katayuan ko? Empress, oo. Pero matagal ka nang wala sa pabor. Oo, mayaman, makapangyarihan at di kailangan magsilbi sa lalaki. Napakasarap ng buhay, kahit pakasanyaman ng isang bansa ang pamilya mo. Pero mga hamak na mga ngalakal lang sila. Malakas ang pamilya mo at hindi ka kapos sa pera. At hindi na kailangang pakisamahan ng lalaki. Perpekto, kawan ka nawa ng langit. Nang makitang nabigo ang Empress sa pagbibigti, sa wakas ay nabaliw na siya. Paano nabasag ang upo ang kahoy? Grabe, ang bigat naman ng orihinal na may-ari ng katawan na to. Nasira tuloy ang upuan. Teka lang, malaking kasalanan para sa isang consort ang magpakamatay. Bilis, dalhin niyo ang mga ebidensya at sunugin. Ang mahal na emperador ay narito na. Zhu Shenbei, ang lakas ng loob mo. Purong puting hada, mga puting ulap. Iniaalay sa'yo kaibigan mula sa malayo. Nagtipon-tipon tayo rito. Hey Baze hey, Tashi Delep, sabi ni Consort Pang, tinangka raw ng Empress na magpakamatay. Totoo ba iyon? Nagsisinungaling lang siya. Pinag-aaralan ko lang po ang kultura ng Tibet. Ang gawaing ito ay para sa pagkakaisa ng ating mga lahi, para palakasin ang pagkakaibigan, at para makamit ang pag-unlad at pagbangon ng bansa. Handa po akong manumpa sa langit. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagbibigti ng Empress. Kung ako'y nagsisinungaling, tamaan sana ako ng kidlat. Sa tingin ko isa kang aso. Puro ka lang kwento. Napakalayo ng tarangkahan ng palasyo mula rito. Kung napagkamalan mo akong si Consort Liu Yi, okay lang sana. Nakita mo pa bang sumasayaw ako? O nagbibigti, masarap ang kain ko, mahimbing ang tulog ko, at may pera pa ako. Bakit ako magbibigti? Baliw ba ako? May Consort Liu Yi pa ba sa palasyo? Kung hindi nagbigti ang Empress, bakit mo tinatakpan ng mahigpit ang leeg mo? Maglakas loob ka bang tanggalin yan para makita ng kamahalan? Hindi maaari, kamahalan sigurado po akong hindi ako nagkakamali. Kung ganito katindi ang pagtanggi ng Reyna, siguradong may itinatago siya. Reyna, tanggalin mo yan. May mga pulang marka nga. Ano ngayon ang idadahilan mo? Sa harap ng napakaraming tao. Ang hirap ipaliwanag nito. Kung sinabi kong magsalita ka. Hindi ako gusto ng kamahalan. Kaya naisipan kong ayusan ang aking sarili. Narinig ko na may magandang kwintas ang bagong sultan na si Lady Lee. Pero nang isuot ko hindi ko na ito matanggal. 3 oras bago ito natanggal ng mga manggagawa. At nasugatan ang leeg ko. Naway siyasatin ninyo ito kamahalan. Hindi ko po tatapusin ang aking buhay. Sa ganito kagandang katawan, sayang naman kung magpapakamatay ako. Abala ako sa mga usapin ng kaharian. At napabayan ko ang Reyna. Ngunit huwag ka nang gagawa ng mga delikadong eksperimento sa susunod. Hindi talaga ito angkop, abala sa mga usapin ng kaharian. Wala akong ganang isiwalat ka pa. Naintindihan ko, dahil sa aking kapabayaan kaya nagkaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Kamahalan, labis lang po akong nag-alala para sa mahal na Reyna. Kapag ang babae talaga ay naglalambing, ang kaluluwa ng emperador ay lumilipad. Sige na, dahil na rin siguro. Sa sobrang pag-aalala kaya ka nagpadalos-dalos. Bawal kang lumabas ng 3 araw. Isang maliit na parusa para matuto ka ng leksyon. Opo, maraming salamat sa inyong kabutihan kamahalan. 3 araw lang ni hindi pa umiinit ang kama ko. Makakalabas ka na ulit para gumawa ng gulo. Ang Reyna ay walang galang magsalita. Simula ngayon 6 na buwan kang kakain ng gulay lamang. Para mabawasan ang init ng ulo mo, ting. Mahal na Reyna, masaya po ba talaga ang pakiramdam na masakal? Mukha ba akong masaya sa tingin mo? Hindi ako mahal ng emperador. Ang maging Reyna at maging ganito ka miserable. Para kang may magandang baraha pero talo pa rin sa laro. Walang kaligayahan. Kamahalan, ito po ang dibidendo mula sa pamilya nyo noong nakaraang buwan. Aba, heto na pala ang kaligayahan. 10,000, 20,000, 30,000. Bakit? Pinamaliit mo ba ang mga mangangalakal? Ang mga mangangalakal ay nasa pinakamababang uri lamang. Ayusin mo ang sinasabi mo. Ang mga mangangalakal ang palaging namunguna. Magaling ang pagkakasabi. Ang prinsipyo dito ay gastusin ang dapat gastusin at tipirin ang dapat tipirin. Para saan ito? Upang ipalit sa silver notes. Dati, lagi ninyong kinukuha ang malaking bahagi para sa inang Reyna. Bilisan mo na. Malapit na ang oras para masahihin ang paa ng inang Reyna. Hindi lang ako nagbibigay ng pera. Kailangan ko pa siyang masahihin sa paa-araw-araw. Sobrang mahal ko siya. Siguro siya na ang tanging kaligtasan ko sa malamig na palasyong ito. Napakabait na matanda, hindi ka pa ba gag-apang dito para masahihin ang paa ko? Binabawi ko na ang sinabi ko. Isang napaka-plastic na matanda, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nagustuhan sa kanya ng dating ako. Pasensya na, nagkamali yata ako ng lugar. Zhu Shenbei, noon ikaw itong desperadong nagmakaawa na pagsilbihan ako. Palalampasin ko na ang pagkahuli mo ngayon. Gusto mong tumakas ng hindi nagtatrabaho. Nagre-rebelde ka ba? Hindi ko na talaga ito matitiis. Upang suklian ng uwak ang nagpakain sa kanya, dapat muna siyang pakainin.
Upang maging magalang ang mga anak, dapat marangal muna ang mga nakakatanda. Maaari ko bang malaman, alin ka po roon? Noong mga panahong iyon, bagbog sarado ang emperador. Walang laman ang kaban ng bayan. Siya ang nagmakaawa sa akin para maging kasunod na reyna. Ang aking dot na punong-puno sa mga kariton ang nagligtas sa kanyang trono. Ako ang dakilang tagapagligtas ng inyong pamilya. Bakit ako magpapakaalila para sa iyo? Zhu Shenbei, ang pamilya mo ay hamak na mga ngalakal lamang. Napakalaking biyaya na ibigay sa iyo ang pagiging empress. Hindi ka marunong magpasalamat at bastos ka pa magsalita. Ginawa akong empress ng emperador, pero hindi niya ako binigyan ng karangalan. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang pagwawalang bahala niya. Nagpakumbaba at sinuyo ko siya. Pero malamig na tingin at pangmamaliit lang ang kapalit. Gusto mo ba ng biyayang ito? Pangit ka na, wala ka pang talento at birtod. Tiniis ka na ng anak ko ng husto. At may lakas ka pa ng loob na hindi makontento. Yung dating empress, namatay dahil sa kamalasang dala ng anak mo. Isa siyang biyudong palamunin na umaasa lang sa pera ng babae. Anong ikukontento ko dyan? Gaano ba ako kababa? Kailan kaya mananalamin ang mga mayayabang na lalaki at masasamang biyenan? Para makita ang sarili nila. Talagang lahat sila ay walang kahihiyan. Empress, huwag kang maging bastos sa Empress Dowager. Bilisan mo at iwan mo na ang bayad para sa buwang ito. At umalis ka na agad. Una, ang pamilyang royal ang dapat tumano ng utang na loob. Hindi kami ang dapat sumipsip sa inyo. Kung hindi ka sang-ayon, maghiwalay tayo. Aalis ako dala ang aking dot. Mula ngayon, ni isang kasing ay hindi ninyo makukuha. Pangalawa, hindi ako naniniwala sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang gusto ko lang ay pagiging patas. Binili ng pamilya ko ang posisyon kong ito. Kaya dapat masulit ko ang ibinayad. Respeto at posisyon, walang dapat kulang. Kung hindi ninyo kayang ibigay, balikan ninyo ang unang punto. Pangatlo, sino ka ba sa akala mo? Para utos-utusan ako. HMPH, mahal na Empress. Kinalaban mo na sila ng tuluyan. Paano kung utusan ng emperador ang mga sundalo na salakayin ng pamilyang Zhou? Kung kaya niya tayong salakayin, matagal na sana niyang ginawa. Ang impluwensya ng pamilyang Zhou ay laganap sa buong bansa. Kapag sinubukan niya tayong galawin, sa isang iglap, magiging Zhou ang apelyido ng dinastiyang ito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Sa loob ng 3 taon, mas masahol pa sa aso ang naging buhay mo. Kung alam ko lang na magbabago ang lahat sa pagbibigti, matagal ko na po kayong isinabit. Ayoko na talaga. Naglakad ako palabas ng pinto. Naramdaman kong nailabas ko ang kaunting galit para sa kanya. Ang kwento ng pakikipaglaban ko sa masama kong biyenan. Kumalat agad sa buong palasyo. Labis na nagalit ang emperador nang malaman niya. Binawi niya ang utos na parusahan akong kumain lang ng gulay sa loob ng 6 na buwan. At pinadalhan pa ako ng mga kusinero mula sa 8 magkakaibang rehiyon. Siguro gusto niya akong patayin sa pagkain. Dinubol pa ang buwan ng allowance ng kamahalan. Pero ang nakakatakot ay nang dumating ang unit para maghatid ng mensahe. Sinabi niyang dito siya matutulog ngayong gabi. Hindi na talaga kailangan. Kapatid, itong serbisyo na to ay puro panganib sa trabaho. Hindi ito benepisyo. Bumalik ka at sabihin mo sa emperador. May bisita ako. Hindi ako maaaring tumanggap ng bisita. Naiintindihan po ng lingkod ninyo. Naintindihan ng emperador. Hindi siya dumating ng gabing iyon. Nagpadala siya ng mga tao para dalhin ang tita ko. Ito ang beggar's chicken na gawa mismo ng iyong ina. Ito ang unang beses na ipinatawag mo ang pamilya mo. Namula ang mga mata ng nanay mo sa inggit. Mahaba ang biyahe papunta sa palasyo. At malamig ang hangin ng taglagas. Pero mainit pa rin ang manok na ito sa bibig. Sapat ba ang pera mo? Nagdala ako ng sapat para sa iyo. Natatakot akong maghirap ka. Sapat na sapat na. Sapat na talaga tita. Lumaki kang sanay sa layaw. Kailan ka ba nakaranas ng ganitong hirap? Tingnan mo nga ang payat-payat mo na. Payat na ba ang tawag dito? May isang uri ng kapayatan na tinatawag na payat ka sa mata ng tita mo. Itong pagiging reyna kung kaya mong gawin mo. Kung hindi, sibakin mo ang emperador. Umuwi ka na lang kami ang bubuhay sa iyo. Sibakin ang emperador. Ang mga masasakit na salitang binitawan ko sa harap ng Empress Dowager. Ay wala lang pala iyon kumpara dito. Alam ko na, tita umalis na po kayo sa palasyo. Napaka-toxic sa lugar na ito. Pinagbigyan na nga kitang makita ang pamilya mo. Ngayon masaya ka na ba? Ganoon pa rin naman. Pwede na. Narinig ko 30 na ang tiya mo pero wala pa ring asawa. Naghanap ako ng ilang lalaki para sa kanya. Tumingin ka. Ang papangit nila nakakasakit sa mata. May balak ka bang patayin ang tita ko? Ang tita ko ang nagpapayaman sa pamilyang Zhou. Nasa kanya na ang lahat. Araw-araw siyang nagbibilang ng pera hanggang mang-awit. Bakit naman siya magiging yaya ng matandang lalaki? Kahit pagkakawang gawa hindi naman ganyan. Huwag mong sabihin sa tingin mo lahat ng babae. Kailangang mag-asawa para masabing kumpleto na. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ng iba ang tita mo? Pagtawanan siya bilang isang matandang dalaga. Ang tita ko masaya ng mag-isa.
Kung ayaw niyang mag-asawa at may sinasabi ang iba, sila ang may problema. Walang kinalaman ang tita ko dyan. Tumaas ng 50 sentimo ang presyo ng baboy. Mananahimik din sila, hindi ka makaintindi. Matutulog na ako. Anong ginagawa mo? Gusto mo lang magpakitang gilas sa pamilyang zoo. Nagpapanggap na pinapahalagahan mo ako. Para makuha mo ang loob ng sponsor mo. Ano? Lumabas ka na at hanapin mo si Consort Lee. Umalis ka na at huwag nang bumalik. Dito ako matutulog ngayong gabi. Ikaw ang Emperatrice. Kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin. Sige, tungkulin sa kama pala ha. Tungkulin pala ha. Heto na, atake ng tigre. Sige, ipapatikim ko sa'yo ang hinahanap mo. Zhu Shenbei, nabali ang likod ko. Masyadong naging marahas ang pagsasama ng emperador at emperatrice. Kumalat ang balita tungkol sa maagang pagkamatay ng emperador. Mabilis itong kumalat sa buong harem. Pati na rin sa korte at sa mga ordinaryong mamamayan. Lahat ng nag-uusap tungkol dito ay natutuwa. Tanging isang tao lang ang hindi masaya. Iyon ay si Consort Lee. Nabalitaan kong sa sobrang galit niya ay tinubuan siya ng ilang tagihawat. Nang marinig ko iyon, gumaan ang loob ko. Kaya napakain ako ng 2 dagdag na mangkok ng kanin nung gabi. Asinong hamak na nilalang ang nagtatangkang saktan ako. Narito na ang kamahalan. Sinong dumating? Nandito ang mga kamag-anak mo para makita ka. Ang mga consort ay nakapila sa labas para magbigay galang sa inyo. Dati hindi ka nila pinapansin. Ngayong paborito ka na ng emperador. Nag-uunahan silang magpalakas sa inyo. Bilis, isuot mo itong phoenix robe. Anong oras na ba? Alas 5 pa lang ng umaga. Sino ba namang makakaintindi sa akin? Ngayon nga hirap na akong gumising para sa alas 8 ng umaga. Nag-time travel na nga ako tapos kailangan ko pang gumising ng alas 6. Hindi talaga ito pwede. Makinig, may anunsyo ako. Simula ngayon kanselado na ang pagbati sa umaga. Kung masyado kayong maraming oras, gusto nyong mag-away-away, sige lang. Basta walang mamamatay. Huwag din kayong masyadong magpagalingan para makuha ang atensyon. Kung may selos-salo, tawagin nyo ako. Pero nasa sa akin kung pupunta ako o hindi. Kung may problema kayo, sabihin nyo lang. Pero kung tutulungan ko kayo, depende sa mood ko. Huwag nyo akong abalahin sa maliliit na bagay. Sa malalaking bagay kayo na ang mag-away. Okay, tapos na ang pagpupulong. Mukhang balak ng Emperatrice na hayaan na lang ang lahat. Kung iyan ang pagkakaintindi mo, pwede rin. Dahil hindi naman talaga mataas ang EQ mo. Kamahalan, pero kung walang mamumuno, hindi ba magkakagulo ang buong harem? Sabihin mo ang iyong pangalan. Ako po si Consort Shen. Sige na, itatalaga kitang class monitor. Class monitor, sino ang madalas magsumbong? Ikaw na ang tagapamahala sa mga chismosa. Mula ngayon ikaw na ang discipline officer. Sino mang gumawa ng gulo ay report sa class president. Ikaw ang sports committee. Ikaw ang arts committee kung sino ka man. Board game committee. Mula ngayon bawat officer ay mamamahala sa isang area. Bantayan ninyo ang isa't isa. Ang magaling ay hanggat ang walang silbi ay bababa. Sa dulo ng taon pipiliin ang pinakamagaling. Ang unang magpapakitang gilas bibigyan ng certificate at malaking pulang bulaklak. O di na resolba na ang problema. Tadhana ang naglapit sa ating lahat. Ang paghatian ng isang pipino sa buhay na ito ay masamang karma. Sana ang mga kapatid ay magkaisa at magmahalan. Magtulungan sa isa't isa, at sama-samang buuin ng isang maayos na harem. Dito nagtatapos ang brainwashing session natin ngayon. Empress, itong estudyanteng ito, alam mo ba ang patakaran? Magtaas muna ng kamay bago magsalita. Tatawagin ko ang pangalan mo bago ka bamuka ng bibig. Sige na, ano yun? Senior employee na rin naman ako. Bakit hindi nyo ako bigyan ng kahit anong posisyon? Sige na nga, gagawin kitang sanitation committee. Ano naman ang tunay kong kapangyarihan? Anong area eksakto ang sakop ko? Ang sanitation committee ang namamahala sa lahat ng basura sa palasyo. Araw-araw kailangan mong tingnan kung malinis ang kubeta. Hahaha, narinig ko binyuli mo raw si Consort Lee. Nakakapagod sigurong magpuyat para lang dyan, ano? Masakit pa ba ang likod mo? Oo, heto o lahat paborito mong flavor. Aba, marunong na palang gumamit ng bola ang Empress. Si Consort Lee ay simple lang at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Nainis mo siya, mag-sorry ka at lambingin mo. At tapos na ang usapang yan. Anong simple ang pinagsasabi mo? Andito pa rin ang marka ng sampal sa leeg ko, no? Hindi pa tayo tapos. Dapat nga po akong humingi ng tawad. Pero hindi para humingi ng tawad sa kanya. Kundi sa inyo po, Siya ay consort, ako ang reyna. Tungkulin kong disiplinahin siya. Laging pagod sa trabaho ang emperador. Abala raw sa mga gawain ng pamahalaan. Wala siyang pakisama at hindi maalalahanin. Sa kakarampot na bagay ginagamit ka na niya. Talagang hindi tama. Kamahalan, pagbigyan nyo na kahit isang subo. Noong una parang paglalamang lang ng magkasintahan. Pero dahil sa ginawa ko, nagbago agad ang sitwasyon. Sino bang hindi nakakaalam na 2 buwan ka nang laging kumakain sa lugar ni Consort Lee? Kamahalan, mas mabuti pang suyuin nyo na si Consort Lee. Kundi mag-iinarte na naman yun. Ako ang emperador. Hindi naman siguro kailangan na palagi akong susunod sa gusto niya. Teka, hilaw yan, hindi pwedeng kainin.
Kailangan muna itong ilubog sa mainit na sabaw para maluto. Isawsaw sa sasa ito ang tinatawag na haidilaw. Hindi na kailangang hulaan, siguradong walang ganang kumain ng hapunan si Li Fei noong araw na yon. Sinadya ko siyang inisin, para lang odyukan siyang gumawa ng gulo. Para maipaghiganti ang orihinal na may-ari ng katawan. At para na rin tanggalin ang mga problema sa hinaharap. Kailangan ko siyang tapusin. Nag-organisa ang komite ng sining ng isang flower viewing party. Formal akong inimbita. Hindi naman ako gaanong interesado sa mga peony. Pero interesado ako kung gagamitin ni Li Fei ang pagkakataong ito para gumawa ng patibong. Mas interesado ako roon, para bigyan siya ng pagkakataon. Pumunta ako ng magarbo. Maganda ang pag-organisa ng komite ng sining at ng leader ng klase sa event. Pagkatapos pagmasdan ang mga chrysanthemum at uminom ng tsaa, nagpunta ang lahat sa may pasilyo para pagmasdan ang mga isda. Si Li Fei na kanina'y bahagya lang kinakabahan, ay mas lalo pang kinabahan. Halos ipagsigawan na niya na may gagawin siyang masama. Napabuntong hininga na lang ako sa isip ko. Kahit di na mag-isip, alam na. Siguradong sa sobrang galit ni Li Fei noong araw na yon hindi siya nakakain. Sinadya kong pina ng salarin na pumatay sa dating may-ari ng katawan ko. Kung hindi siya ang salarin, kasabwat siya. Dapat siyang managot. Ito na namang gasgas na plano ng pagtulak sa tao sa tubig para aipakin sa isda. Wala na bang bago sa mga awayan sa palasyo? Kino-compute ang best angle sa pagkahulog ay. Ang awkward, hindi ko siya naitulak. Hindi ko dapat dinamihan ng kain sa haidilaw kagabi. Yung huling plato ng karne. Dapat ba akong lumingon para pagbigyan siya? O magkunwari na lang akong walang alam? Ding Fei, anong binabalak mo? Wait nga sir. Ganoon ba siya katanga para siya mismo ang kumilos? Ang ganitong karakter hindi aabutin ng 3 episode. Ang lakas ng loob mo. Naku po, nahulog sa tubig ang mahal na Reyna. Bilis tawagin ang mga gwardya. Kahit 8 man lang. Saklolo, sinong hahango sa akin? Ay. Grabe ang takot ko doon. Muntik na akong pumunta kay San Pedro. Aminin mo na para gaman ng parusa. Ang pagtulak sa Reyna sa tubig. Gusto mo bang magrebelde? Hindi po talaga ako ang nagtulak. Hindi ikaw ang nagtulak. O baka naman tumalon ang mahal na Reyna para manghuli ng isda. Mahal na emperador, maliban po sa akin. Naroon din po si Consort Shen at ang iba pa. Sinasabi ninyong si Consort Li ang nagtulak. Consort Li, ipaliwanag mo ito ng malinaw sa akin. Ano pa ang masasabi mo? Mahal na emperador, hindi po ako iyon. Alam kong palagi kayong pumupunta sa aking silid nitong mga araw. At napabayan ka, pero bilang isang consort sa palasyo, hindi ba't ang pinakamahalaga ay ang malawak na pag-iisip? Ang pabor ng mahal na emperador ay pantay-pantay. Iyon ay tanda ng kanyang kabutihan. Hindi lang ikaw ang nag-iisa sa buong palasyo. Kung sino ang kinaiinggitan mo, siya ang pinupuntirya mo. Sino ka sa akala mo? Anong kababalaghan ito? Kahit paggamitin ko ang buong lakas ko, hindi ko pa rin siya kayang itulak. Medyo kawawa nga siya, pero hindi rin siya ganap na biktima. Hoy Shaolin, pinalampas ko na yung huling chismis na nagbigti raw ako. Bakit ngayon pisikalan na? Kung ayaw mo sa trabaho mo, sabihin mo lang. Hindi naman kita pinilit. Bakit kailangang magalit ng ganyan? Kamahalan, kailangan ninyong siyasating mabuti. Talaga pong hindi ako. Alam nyo namang duwag ako. Consort Li, ano ba talaga ang nangyari kanina? Lagi ka namang mahinahon. Bakit mo magagawa ang isang bagay na tulad nito? Kamahalan, kitang-kita ko po ang lahat. Hindi po ito isang hindi pagkakaunawaan. Sinadya ni Consort Li na itulak ang mahal na Reyna. Nakita rin po nila Consort Shen. Kung sinabi kong hindi pagkakaunawaan lang iyon, edi hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng palasyo, paano natin maparurusahan ng mabigat ang isang tao dahil lang sa isang testimonya? Si Consort Li ay laging duwag. Kung totoo ngang tinulak niya ang Reyna, kanina pa sana siya nanginginig sa takot. Paano pa siya maglalakas loob na magpaliwanag dito? Tinitigan ng emperador ang kaawa-awang itsura ni Consort Li. Ang pagkaseryoso sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Palagi niyang pinapaboran si Consort Li. Ngayong nakikita siyang napapaligiran ng lahat, nawala na ang kanina pa niyang pagiging seryoso. Puno ng awa ang kanyang puso. Gusto niya lang siyang palayain sa kasalanan. Una niyang sinenyasan ang manggagamot na lumapit para kunin ang pulso ko. Nang marinig niyang maayos lang ang aking kalagayan, agad nagaman ang pakiramdam ng emperador. Bahagyang nabawasan ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Agad siyang naghanda na gumawa ng dahilan para kay Consort Li. Agad akong sumingit sa usapan, kamahalan kayo ay dakila. Kamahalan kayo ay dakila, dahil maayos naman ang aking kalagayan. Maaari ng pag-aani ng parusa para kay Consort Li. Tungkol sa pagtangkang patayin ng ina ng bansa. Karaniwan ng parusa ay pagkalis-kalis ng katawan o kamatayan sa pamamagitan ng libo-libong hiwa. Pero medyo mabigat na iyon. Sa tingin ko, ang mga parusang tulad ng pagsakal o pagputol ng ilong o binti ay sapat na. Hindi aabutin ng matagal. Nagkandara pang bumalik sa palasyo si Pang Deing sa takot. Napahiya siya dito. Kailangan niyang bumawi sa ibang paraan. Kaya sa loob ng 10 magkakasunod na gabi, ginamit niyang dahilan ang masamang pakiramdam dahil sa pagbubuntis.
para tawagin ng emperador na samahan siya. Para bang ang pangunahing trabaho ng emperador ay maging isang OBGYN. At ang pagiging emperador ay sideline lang niya. Kamahalan, napakalaki ng pagkaapi na dinanas ninyo noong nahulog kayo sa tubig. Pero ni minsan ay hindi man lang kayo dinalaw ng emperador. Yung hitad na yon, 10 gabi nang sunod-sunod niyang tinatawag ang emperador dahil masama raw ang pakiramdam niya. At labis naman ang pag-aalala sa kanya ng emperador. Para saan pa nadalawin niya ako? Hindi naman siya doktor, isa lang naman siyang lalaki. Mas malakas ang tawag ng laman kaysa sa isip. Kung sino ang nagbibigay sa kanya ng aliw. Siya ang paborito niya. Kamahalan, sobrang mayabang na ni Lee Daing dahil paborito siya ng emperador. Hindi man lang po ba kayo nababahala? Matagal na akong may naisip na paraan. Gusto mong malaman, gusto ko. I-unlock ang buong bersyon ng kapana-panabik na nilalaman. Kailangan lang magbalat ng isa pang plato ng hipon. Pagkalipas ng 3 araw, nagpahanda ako ng isang piging para sa Mid-Autumn Festival. Espesyal kong inanyayahan si Pang Daing na dumalo. Inayos ko ang kanyang upuan sa tabi ng emperador. Biglang bumukas ng malaki ang mga pinto ng bulwagan. Naguulat po, kamahalan. Kagabi naging maislan po talaga ang pagbubuntis ni Pang Daing. Kung nahuli pa po ako sa pagdating, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Kamahalan, may iligtas pa po ba talaga ang dinadala niya? Hay, kung maisasalba pa edi isalba ninyo. Gusto ninyong iligtas siya hanggang sa bagong taon. Ano naman ang magagawa ko? Gusto ko lang namang mabuhay. Kung wala kang intensyong manakit ng iba para sa pabor. Ang mabuhay hanggang 50 o 60 ay hindi magiging problema. Gusto kong maging pinakapaborito sa lahat, para maipagmalaki ako ni Hizu. Bakit? Tanging ang anak niya at ang legal na asawa lang niya ang pwedeng kumain sa hapagkainan. Habang kami ng nanay ko ay sa kusina lang kumakain ng mga tirang pagkain. Bakit naman? Palagi niyang iniisip na ang anak na lalaki lang ang makapagbibigay karangalan sa pamilya. Habang ako ay isang bagay na walang halaga, gusto kong nakikita silang lumuluhod at nagbibigay galang sa akin. Gusto kong makuha ang pabor niya. Gusto kong umangat sa posisyon. Babawiin ko ang lahat ng kahihiyang dinanas ko. Ang ambisyon ay isang magandang bagay para sa isang babae. Pero kung dahil sa ambisyon ay yuyurakan mo ang mga inosente, hindi na yun maituturing na tama. Kung gusto mong umangat sa pwesto, hindi maiiwasang madumihan ng dugo ang iyong mga kamay. Kaya naghanap ka ng taong sasakal sa akin. At pinalabas mong nagpakamatay ako, para mapalapit ka sa pwesto ng Emperatrice. Oo, ako ang pinakapaborito ng emperador. Ilang beses na niyang sinabi sa akin na ako ang tunay na asawa sa puso niya. Kapag namatay ka na, ako na ang susunod. Kaya ganyan ka magsalita ngayon. Dahil sigurado kang katapusan ko na. Pasensya ka na, mahal na Emperatrice. Ano man ang mangyari, kailangan kong mabuhay. Tulong, saklolo. Iligtas niyo ang anak ko. Kamahalan, mahal na Emperatrice. Tinulak niya ako, pinatay niya ang anak ko. Sa oras na malaglag ang bata, iyon ang araw ng kanyang kamatayan. Tanging sa paraan na magkasala rin ako. Saka lang siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ikaw ba ang may gawa nito? Ako nga ang may gawa. At pagkatapos, papatayin mo ako. Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Magsalita ka ng maayos. Hindi ba't narinig ninyong lahat ang buong usapan? Kailangan pa ba ng paliwanag? Magkaintindihan na kami ni Xiaokui. Siyempre, hindi ko naman talaga siya inutusan na kumuha ng lalagyan. Inutusan ko siyang tumawag ng mga tao. Kailangan niya lang sabihan ang 3 dilag. Natural lang na may paraan sila para makuha ang loob ng emperador. Dahil itong 3 ay galing din sa pamilya Zhou. Nagulat si Pang Daing sa narinig niya. Ang mukha niyang dating putlang-putla na parang papel. Ngayon ay parang multo na sa putla. Doon akala ko'y isa kang puro at mahinhin. Hindi ko inasahang ahas pala ang puso mo. Kung nalaman ko lang sana noon, dapat ay matagal na kitang ipinapatay. Mahal na hari, kahit kinalimutan niyo na ang ating nakaraan. Daladala ko pa rin ang anak ninyo sa sinapupunan ko. Ako ang emperador, hindi ako mauubusan ng anak. Bilang isang ina, wala kang dangal ni konsensya. Gaano naman kabuti ang magiging anak mo? Mas mabuti pang patayin na lang silang dalawa. Para matapos na ang lahat ng gulo. Mail, iligtas pa ba ang bata? Kung gusto ninyong iligtas Mail, iligtas po natin. Ang galing mo talagang umarte. Ikaw ang pinakagustong mamatay, ako kaagad, hindi ba? Kahit sa huli hindi mo pa rin makalimutang magpanggap na mabait. Binibini huwag nyo ng pagbintangan ang mahal na reyna. Noong mga nakaraang araw bigla kayong nakaramdam ng masama. Ang mahal na reyna ang tumulong. Para mahanap ko si Imperial Physician Zhang para iligtas ang pagbubuntis nyo. Kung hindi ay matagal nang wala ang bata. Ang gusto rin ng reyna ay patayin silang lahat. Bakit mo pa gustong buhayin ang isinumpang batang iyan? Alam ng lahat kung anong klaseng tao ang ina niya. Sa hinaharap, sino ang gugustuhing mag-alaga sa kanya? Ako, papayag ako. Sakto lang dahil ayaw kong magkaanak. Sakto lang, ayoko ring manganak mismo. Akala ko noong una ay nagre-rebelde lang si Pang Daing. At hindi nakikipagtulungan sa gamutan ng doktor. Pero hindi ko inasahan na napaka-kooperatiba niya.
Yung Art of War at Zizi Tongjian na pinadala ko sa kanya. Binabasa niya iyon bawat salita, bawat pangungusap. At kapag may hindi siya naiintindihan, nagtatanong siya sa iba. Bawat buwan ay nagpapatawag ako ng music hero sa palasyo niya para tumugtog. Sana datnan na ako agad ngayon. Mahal na Reyna, handa na po. Kapag handa na, sabihin mo sa mahal na hari na si Concubine Anne ang nagsilbi sa akin ngayong gabi. Sabihin mo sa kanya huwag na siyang umasa pa. Ang kamahalan. Bakit parang ayaw nang magsilbi ng mga kapatid sa emperador? Narito ang kamahalan. Hindi ko po masabi. Tama, hindi ko rin kayo masisisi. Hahaha, si Sandan ay lumaki sa pagkain mula sa iba't ibang piling ginang. Kung saan siya kumakain, doon siya natutulog. Matalino na ang batang ito mula pagkabata. Sa edad na 3, kaya niyang isaulo ang Mang. Sa edad na 5, kaya niyang isaulo ang Ballad of Mulan. Sa edad na 7, sa pader ng Panlonghol, naisulat niya mula sa memorya ang 3 opisyal at 3 pamamaalam. Ang 6 na sining na inihanda ng emperador para sa kanyang mga kapatid. Mula sa araw na ito, dapat ninyong pag-aralan ang 6 na sining. Bawat isa ay may kanya-kanyang galing. Huwag kayong maging tamad. Pinapili ko siya sa wrestling, swordsmanship, hidden weapons, at gu poison. Kailangan niyang pumili ng kahit isa para pag-aralan. Prinsesa, bakit hindi po muna kayo mag-aral ng tamang asal? Ano ang tamang asal? Yung nakatayo lang ng hindi gumagalaw. Anong silbi ng pagtayo ng hindi gumagalaw? Matatalo ko ba ang sino man dyan? Hindi, di bakit ko pa pag-aaralan yan? Oh, kamahalan, sa lugar ng pagsasanay. Ang prinsesa ay umiiyak ng napakalakas. Titigil din siya kapag napagod na. Huwag niyo siyang alalahanin, kamahalan, 5 taong gulang pa lang siya. Noong 5 taong gulang ako, tumutulong na ako sa mga kwentahan. Puntahan mo siya at sabihin, pwedeng umiyak, pero pagkatapos ay ipagpatuloy ang wrestling. Hanggang sa hindi na niya kayanin. Ayoko nang mag-aral. Ang mga ina ng ibang bata ay tinuturuan lang ang kanilang mga anak na babae ng sining. Saan ka nakakita ng inang tulad mo sa mundong ito? Nagpatuloy lang ako sa pag-inom ng tsaa at pagkain ng pakwan. Wala na akong ibang sinabi. Teka, 5 taong gulang ba talaga ito? Ang maglaon, hinailan ng panganay na prinsipe na mas matangkad sa kanya ng 2 ulo ang kanyang tirentas. Agad niya itong binigyan ng isang shoulder throw. Nang gabing iyon, bumalik siya sa palasyo ng buong pagmamalaki. Inay Reyna, pinag-enroll mo ako sa lahat ng klase A. Noong 13 anyos siya, sagad na ang kanyang lakas. May kaaway na kahariang ng hamon. Nagpadala ng pinakamalakas na mandirigma. Tinatapakan ang mga sundalo natin na parang mga langgam. Napatakip na lang ng mukha ang emperador. Si Sandan ay kusang nagpresinta. Hindi pa man tapos mang-asar ang mandirigma. Isang bugso ng mga karayom na pear blossom ang gumawa sa kanya na parang salon. Sa sobrang tuwa ng emperador, halos mabasag niya ang mesa. Nagdagdag na naman ng titulo. At nagbigay pa ng mga pambihirang kayamanan. Si Dandan ay naupo sa gitna ng mga kayamanan para mamili. Masaya ba ako sa mga bagay na ito? Pinapabasag lang sa akin ng lolo ko ang mga ganito para paglaruan. Wala talaga akong nagustuhan ni isa. I-donate ko na lang kaya. Ipamigay ng direkta sa mga nangangailangan. Magpadala ka ng isang grupo para mag-escort. Ang prinsesa mismo ang namahaji ng tulong. Nang madalas itong mangyari, nagsimulang kumalat sa mga tao ang mga awitin na pumupuri sa kabutihan, kabaitan at katapangan ni Prinsesa Heshua. Pinupuri ang puso ng prinsesa na kasing busilak ng niebe, na nagdala ng pagkain sa mga nagugutom. Ang kasikatan ni Sandan ay nahijitan pa ang lahat ng mga prinsipe. Pagkatapos ng seremonya ng kanyang pagdadalaga, ang mga hari at prinsipe mula sa iba't ibang bansa ay sunod-sunod na dumating para manligaw. Pabunggahan sila sa pagbibigay ng dote. Tuwang-tuwa ang emperador, at makapal ang mukhang lumapit para kunin ang opinyon ko. Reyna, tingnan mo, ang mga maharlikang mula sa iba't ibang bansa na nanliligaw kay Sandan. Halos masira na nila ang tarangkahan natin. Ano ang palagay mo? Iisa lang ang kondisyon ko. Sabihin mo lang, kung papayag ba siyang tumira sa pamilya natin. Kung papayag siya, saka natin titingnan ang pagkatao niya. Kung hindi, huwag na nating pag-usapan. Ang mga prinsipe na ito ay magmamana ng trono sa hinaharap. Paanong papayag silang tumira sa atin? Ang anak ko ay may trono ring mamanahin. Kaya hindi rin siya pwedeng magpakasal sa malayo. Mahal na emperador, tatanungin kita. Hindi ba't ang layunin ng kasunduang kasal ay para magkaroon ng magandang ugnayan ang dalawang bansa? Siyempre, kung matutupad din lang naman ang layunin. Bakit ang anak ko lang ang kailangang ipakasal sa kanila? At hindi ang anak niyang lalaki ang ipakasal dito? Nag-iilusyon ka. Inang Reyna, maaari ko rin bang manahin ang trono? Interesado ka ba? Handa akong subukan. At dapat ko ring subukan. Bakit mo sinabing dapat? Ang pagiging pinuno ay isang mabigat na responsibilidad. Ang aking mga kapatid ay karaniwan lamang ang kakayahan. Hindi nila kaya ang mabigat na tungkuling ito. Bilang isang prinsesa, mula pagkabata tinatamasa ko na ang biyaya mula sa mga mamamayan. Kaya nararapat lang na ako'y tumayo para sa kapakanan ng mga tao. Talagang kampante ka, hahaha.
Kahit na ang tulad ng aking amang emperador ay nagtagal ng maraming taon. Kung ako ang papalit, tiyak na magdudulot ako ng gininto ang panahon. Hahahatandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Humayo ka at lumaban. Ang inang Reyna ang magbubukas ng daan para sa iyo. Ika-23 taon ng kaiyuan. Iminungkahi ng mga opisyal na magtalaga ng tagapagmana. Tinutulan ko ang lahat ng mungkahi. Naglunsad ako ng paligsahan para sa pagpili ng tagapagmana. Maaaring sumali ang mga prinsipe at prinsesa, patalinuhan at palakasan, at mayroon ding talumpati at debate. Bukas sa lahat patas at makatarungan. Bagamat may mga umiiral na patakaran. Sa pamamahala ng bansa, dapat magbago ayon sa panahon. Kung mananatili tayong nakatali sa lumang patakaran, tiyak na mawawala ang pagkakataon sa kasalukuyan. Ito ang nagpapatunay sa mga kailangan natin ngayon. Nalampasan niya ang lahat ng pagsubok. Madaling nakuha ang walang dadang unang pwesto. Sa ngalan ng kalangitan, ipinapahayag ng emperador ang pagtatalaga kay Prinsesa Hishuo bilang prinsesang tagapagmana. Pakinggan ang utos, tingnan ninyo. Nagtalaga ang emperador ng prinsesang tagapagmana. Mahal na Reyna, maraming gustong magtanong. Paano mo napalaki ng ganito kahusay ang prinsesa? Ikaw ang magsabi sa kanila. Una, walang silbi ang pag-iyak. Dapat matutong bumangon sa sarili. Pangalawa, ang kakayahan ay kasangkapan. Ang pakikipagkapwa-tao ay isang kaalaman. Pangatlo, ang mga lalaki ay palamuti lamang. Hindi tulong sa oras ng pangangailangan. Pang-apat, habang tumataas ang iyong posisyon, mas malaki ang responsibilidad. Kamahalan, masyadong magaspang naman iyan. Medyo magaspang nga. Pero epektibo. Tingnan mo si Sandan, di ba ayos naman siya ngayon? Kayang kumain, uminom, lumaban at tumayo sa sarili. Marunong maglamang mga tuwiran, manisi ng iba at managot. Di ba mas magaling pa ito sa mga bihasa sa sining? At sa mga mayanhing dalaga na natutulala sa harap ng lalaki. Paminsan-minsan naaalala ko pa rin ang araw na nahulog kayo mula sa biga. Mula noong araw na iyon, maraming bagay na ang nagbago. Lagi kayong may mga kakaibang ideya. Nawala ang pananamlay sa mga babae sa palasyo. At ang mga araw ay biglang nagkaroon ng pag-asa. Kung nakikita lamang ng kamahalan, siguradong matutuwa rin siya. Mamaya ipagbalat mo ulit ako ng melon.